Sa bawat trahedya, kalamidad o anumang pagsubok sa buhay, kakabit ng bawat pagbangon at pag-asa ng mga biktima nito, si Dick Gordo. Hulyo 16, 1990. Niyanig ang Central Luzon ng lindol at ang bayan ng Cabanatuan ang isa sa matinding tinamaan. 16 years old noon si Rosela De Leon, estudyante ng Philippine Christian College. Dumating yung sir nga namin, nag-discuss siya, Philippine history about earthquake. Nagdi-discuss na siya, pinapaliwanag niya yung mga nasira, yung mga nasa lantanon, yung mga namatay. Bigla kami nakarinig ng napakalakas na ugong at yumanig. So nung pagyanig na yan, sabi niya, don't panic, don't panic. Yung mga klase kong nandun sa unahan, nangalundag na sila mula doon sa second floor down to down floor. Ako naman na nandun sa may pinakahuling linya ng upuan, hindi ako kaagad nakatakbo. Pero nung nagsimula na naramdaman uli namin, kasi seconds lang uli na yumanig, malakas na siya. Tapos yung malakas na ugong na para bang yung maglalanding na aeroplano. Tapos nung nagtatakbo na ako na nagtatakbo. At ang sumunod na natatandaan ni Rosela, nakadagan na sa kanilang magkakaibigan ang tipak-tipak na bato mula sa gumuhong paaralan. Tagal kong kinuwan sa sarili ko na bakit hindi ko maigalaw. Dahil may nakadagan pala sa akin kaklase ko na malaking katawan. Ako nasa ilalim, siya yung nakapatong sa akin. Pagkatapos sa kanya yung isang semento. Sa kaliwa ko naman, isa kong kaklaseng lalaki na tinamaan din siya sa gawin dyan. So nagagalit siya, sabi niya, dito na tayo mamatay. Wala na sa ating sasaklolo. Humiyaw. Pero dun sa mararamdaman mo talaga na yung mga aftershock, malakas. So yun, unti-unti parang naiipit pa kami lalo. So dun na namin narinig yung mga daing, mga hiyawan, mga humingi ng saklolo. Madilim, napakadilim, walang hanggang kadiliman, mainit. Hindi ka makagalaw. Hindi ka makahinga. Hirap na hirap pa sa paghinga. Bang habol-habol na talagang hininga. May nagsalita ako, sabi niya, naiihi ako. Paano naman ka ako natin iinumin? Sabi niya, ganun. May nagsalita uli, sapagkat salita lamang, mga boses lang yung aming ugnayan. Hindi namin nakikita ang bawat isa. So sabi niya, ako, naiihi ako. Paano kung natin mainom? Naka-stocking ako. Yun. So nagpasapasa na kami. Ninom yung ihi. Sabi ko, Lord, kung ito man po ako yung oras ko, o ito man po yung hangganan ng buhay ko, tinatanggap ko. Isa lang po ako yung pakiusap ko sa inyo, yung kung mamamatay ako, madali akong makita ng mga magulang ko. Madaling makita yung bangkay ko. Alam ni Rosela, wala na siyang pag-asang makuha mula sa ilalim ng 4 na palapag ng paaralan na bumagsak sa kanya at sa mga kaibigan. Hanggang marinig niya ang tinig mula sa itaas ng gusali. Ayan na yung tutulong sa atin. Andiyan na si Gordon, yan. Siguro yun na yung talagang binigay ng Diyos na instrumento para kami makaalis doon sa guho. At ang huling natatandaan ni Rosela bago nawalan ng malay, ay naiahon siya sa gumuhong gusali ni Gordo. Maraming taon nang lumipas. Halos 19 na taon na hindi ko siya nakikita. Hindi gustuhin ko man ako, hindi ko siya alam kung saan ko i-contact para makapagpasalamat ng personal. Pero sa dasal ko, palagi ko siyang, tuwing sumasapit ang July 16, lagi ko yung naiisip, lagi ko siyang pinasasalamatan kahit hindi ko siya karap. Pagkaraan ng 19 na taon, hindi inakala ni Rosela na magkukrus ang landas nila ni Dick Gordon nang ilunsad ng Red Cross ang Project 143 sa Nueva Ecija sa paaralan ni Rosela kung saan ngayon siya ay nagtuturo bilang guro. Tuwan-tuwa ako noon kasi sabi ko nga sa kanya, hindi ko po kayang i-express sa pamamagitan ng salita yung pasasalamat doon sa ginawa niya sapagkat siguro kung
siya na ginamit na instrumento ng Diyos para makaligtas ako. Baka wala ako ngayon. Hindi ako nagtuturo. Salamat sapagkat kung hindi po dahil sa inyo, sa unay katatagan ng inyong kalooban, sa mga oras na dumarating yung ganung sakuna, nandiyan kayo palagi. Kahit hindi man po ako, ganun din sa ibang tao na nangangailangan ng tulong nyo, nandiyan kayo palagi. Sana po pagpalain kayong higit ng Diyos sa lahat ng inyong ginagawa, sa inyong buhay. Biktima rin ng earthquake ang girlfriend ni Rodrigo Robiso. Bagamat hindi na nakita ito mula sa mga gumuhong gusali, saksi si Rodrigo kung paano nagpursige si Dick Gordon na makuha ang ilan pang biktima ng killer quake. Malaki po na itulong niya po sa lugar namin. Dahil siya po yung unang-unang nakatulong sa mga estudyante ro sa Christian College of Latin. Siya unang-unang dumating. Tawag niya yung megaphone, nagmamando siya, nag-uutos siya sa mga tao na kailangan bigyan ng mga inumin yung mga tao, yung mga naiipit. Kasama yung mga kano. Nakita ko, may mga talagang ibigay equipment na ano nila, o anong magagawa, may jackhammer, lahat. Ginagamit nila. Ang walang kapagurang pagtulong ni Dick Gordon sa kapwa ay matagal nang nasaksihan ni Governor Rosa Rosal ng Philippine National Red Cross. Karamihan nga daw dito ay halos hindi alam ng publiko. One thing I like about him is that yung kamukha nila na magkasakit si Francis Magalona. Eh di syempre, kailangan niya platelets. Eh, those are very, very expensive. So nilapitan ko siya. Sabi ko, di, tulungan mo naman to, sabi ko. Oh, hindi ba artista yan, may pera naman. Ako, 8 anak niya. That's all I said. And from the time that he needed the platelets, up to the time that he died, nung natapos na. Siguro ang nagastos niya may 600,000 pesos. At saka makita mo ang ginawa niya, ang kanyang, ang passion niya. Kamukha na lang, pagka, halimbawa, meron tayong mga disaster na yun. Hindi na yung magkakakapa-kapa. Ayon pa kay Governor Rosal, bukod sa modernisasyon ng Red Cross o pagkakaroon nila ng 62 ambulansya, 4 na rescue trucks, 4 na medical motorcycle, magaling din na fundraiser si Dick Gordon. Maging ang kanyang talent fee sa Safeguard commercial kung saan siya ay endorser ay ibinigay nito sa Red Cross. Look for brand ambassadors. We look for people that are consistent with the brand image and have a degree of credibility that fits that brand. With Safeguard, which is an antimicrobial soap and which is a product of the people and which is out to take care of people's health. Someone like Senator Gordon, who is also the chairman of the Philippine Red Cross, was a perfect fit because a very giving man and felt that any type of proceeds of that should go to the advocacy involved. Ang pagsaserbisyo sa kapwa at malasakit ay matagal nang nasa dugo ni Dick Gordon. Sa loob ng mahigit 40 taon, kasama natin siya sa lahat ng unos na ating pinagdadaanan. Hindi tayo iniiwan. Sinabi niya, he tells all of us, I can lose being a senator, but I cannot lose being a volunteer of the Red Cross. Naku, talagang, nung sinabi niya yun, talaga, napaiyak ako. Kasi ako ang passion ko sa Red Cross. Kung anong passion ko, ganun. Kaya siguro kami nagkakaintindihan. I respect him, I love him, and I know whatever I feel for him, he feels it also for me.